Samantala, sa kasagsagan ng pamamahagi ng mga ayuda, muling lumutang ang ilang impormasyon na binabawasan ang mga financial aid na dapat ibinibigay sa mga biktima ng kalamidad. Ayon sa Social Welfare Department, nagpapatuloy na ang kanilang investigasyon kaugnay ng naturang usapin. May report si Criza Lopez. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na handa silang papanagutin ang sinumang magtatangkang bawasan mga cash aid na para sa mga biktima ng lindol sa Cebu. Ayon kay DSWD Director for Disaster Response Management Bureau Maria Isabel Lanada, dumadaan sa mga investigasyon ng mga nare-report na binabawasan umano ang tulong pinansyal. Anya, direktang binibigay sa mga benepisyaryo ang emergency cash transfer sa mga biktima ng lindol. Time, wala po. Talagang direktang tinatanggap ng tao yung pera. At before po namin i-distribute, we announce na wala ni sino man ang pwedeng kumuha kahit piso. Dahil ito perang binibigay sa inyo ng gobyerno na pera nyo rin ay para sa inyo, kaya wala pong sino man. At kapag meron po manghingi ng komisyon, magbawas, i-report agad yan sa amin, iimbestigahan at sabi nga ni Secretary Rex, kakasuhan ng gobyerno ng DSWD kung sino man po ang buwabawas dun sa dapat matanggap ng mga biktima. Giit pa nila Nada nakabantay ang DSWD sa mga kaso ng paghingi ng komisyon. Apektado na sila, kakaltasan mo pa. Diba? Hindi yung tama. So, yung DSWD nakabantay po kami at laging hawak namin ang mikropono. Bago namin iabot, nag-a-anunsyo po lagi. Batay sa datos ng DSWD, mula kaninang umaga, 75,426 ang kabuang bilang ng mga nasirang bahay sa Cebu dahil sa lindol. Ito ang datos na ginagamit ng DSWD sa pagtukoy ng mga benepisyaryo ng emergency cash transfer. Ang tulong pinansyal na ito ay tulong para maipaayos muli ng mga biktima ang kanilang mga tahanan. Para sa Zero TV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.